naglabas ng bagong ratings ang The Ring sa welterweight division. The Ring champion pa rin si Jaron Ennis, number 1 si Brian Norman, number 2 si Eimantas Estañonis, number 3 si Santillan, number 4 si Rohan Polanco, number 5 si Shakram, number 6 si Alexis Rocha, number 7 si Raul Curiel, number 8 si Mario Barrios, number 9 si Manny Pacquiao at number 10 si Esuman. So hindi ito ranking ng major belt mga tol kundi rankings mismo ito ng The Ring. The Ring ang kinikilala sa lahat ng ratings sa boxing. Kaya mataas na ratings ito mga tol dahil top 10 ito ng welterweight division. Hindi lang ito top 10 ng isang major belt. Isang laban lang ni pambansang kamao, number 9 agad sa The Ring. Kaya abangan din natin ang rankings ng mga major belt kung saan pupunta si Manny Pacquiao. Sa tingin ko sa WBC pwedeng ibalik si Pacman sa rankings. Makikita nyo sa ratings mga tol, wala nga dyan ang pangalan ni Rolly Romero. Kahit champion si Rolly Romero, hindi pa rin siya nakasama sa top 10 dahil malulupit na boksingero ang kinukuha sa top 10 ratings ng The Ring. Pagdating naman sa super welterweight, number 1 si Terence Crawford, number 2 si Beryl Ortiz, number 3 si Sebastian Pondura at number 4 si Israel Madrimov. Number 5 si Bakram Murtazaliev, number 6 si Bohachuk at number 7 si Lubin. Isang laban pa lang ang nagawa ni Terence Crawford sa super welterweight pero naging number 1 kaagad. Matapos ang laban ni Crawford sa 168 pounds laban kay Canelo, pwede ito bumalik sa super welterweight. Pero depende na ito kay Crawford kung magdepensa pa ng WBA belt o tuluyan na itong magretiro. Malaki ang ibabayad kay Crawford sa pag-akyat niya laban kay Canelo. Kaya pwede na itong magretiro anytime mga tol. Mababagsik na ang mga kalaban niya dito sa super welterweight. Dahil nandyan na yung mga batang leon ngayon sila Beryl Ortiz, Jaron Ennis, Bakram Murtazaliev at pwede rin si Sebastian Pondura. Pero kung tatalunin pa lahat ni Crawford lahat yan mga tol, talaga namang matindi. Pero tingin ko mahirapan na si Crawford sa mga batang yan. Lalo na ngayon tumatanda na rin si Terence Crawford. Kaya abangan natin ang ipapakita ni Crawford laban kay Canelo sa September. Samantala yun naman sa batikang trainer na si Robert Garcia. Sinabi niya sa Fight Hub TV na may tsansa si Manny Pacquiao kay Rolly Romero. Hindi naman daw kasi outboxer ang galawan ni Rolly Romero. Isang power puncher ito at medyo awkward din ang galawan. Kaya kung ikukumpara ang galawan ni Mario Barrios kay Rolly Romero, mas malaki ang tsansa ni Pacman na talunin si Romero. Pero kailangan din mag-ingat si pambansang kamao dahil may lakas si Romero. Pero ayon niya kay Robert Garcia mga tol, kayang-kaya ito ni Manny Pacquiao. Lalo na kung makapag-training pa ng mas mahaba kumpara sa 2 months lang na training. Kahit 4 months na mag-training si Manny Pacquiao, pwede na. Kahit mahaba yung 4 months na yan, mahaba rin ang pahinga. Makapag-recover ng gusto ang kanyang katawan. Kaya abangan natin kung maikasa ang laban ni Pacman at Rolly Romero sa darating na December. Sinabi rin ni Robert Garcia nagbago ng galawan ni Canelo sa mga huling laban niya. Hindi na raw pinipilit ni Canelo na i-knockout pang kalaban. Sinisigurado na lang daw ni Canelo na maipanalo ang laban. Hindi na importante kung kaya pa ba ito i-knockout. Pero kung titignan kasi ang mga huling kalaban ni Canelo, talagang malalaki.